Good day po sa mga visitors namin dito sa Teps TV at welcome pong muli. Bali, meron tayong 4 o 5 questions about sa home credit at isa-isa po natin yan sasagutin. Pero bago po yan ay kung kayo po ay bago dito sa aking YouTube channel ay sana po ay mag-like at subscribe kayo kung magugustuhan nyo po ang aking mga videos. At kung kayo po ay mga dating subscribers na, ay welcome pong muli. Ngayon, sa mga may tanong tungkol sa loans, home credit, GCash, at ibang mga tanong dyan, ay mag-comment lang po kayo sa video nito. Baka sa susunod ay ma-feature na namin ang inyong mga questions. So, para hindi na magtagal, ay sagutin na natin yung unang tanong tungkol sa home credit. Sir, sabi nga, Sir, pwede na ba akong di magbayad sa home credit? Sobra na po nabayaran ko, nabayaran ko na utang ko na 50k, kaya ang tubo na lang ginabayaran ko, wala na akong trabaho. Actually, galing ako dyan sa pagbabayad sa cash loan ng home credit. At talagang times 2, times 3 pa nga yung computation ko dun dyan sa sa home credit na yan. Pero ako ay binayaran ko pa rin kasi alam ko ay umagri ako dun sa transaksyon. Ngayon sa'yo nabayaran mo na yung capital or yung nilabas na pera na inutang mo, pero lumalabas may utang ka pa rin sa home credit kasi ayan yung napag-agrihan nyo. Sabi mo nang yung 50,000 na utang mo naging 100,000. Yung natitira na hindi mabalanse, utang mo pa rin yun. Okay? Ang iniwasan natin dito is yung mga makukulit na kolektor. Ano pa ba? Yung mga tawag ng tawag. At yung mga kolektor na tumatawag at meron din kolektor na pumupunta sa bahay at opisina ng iyong trabaho. At yung worries pa na alam mo may utang ka, di ba? At isa ito sa ang home credit sa mga nagsisend ng mga sa parang Credit Investigation Bureau, yung mga ganon sa AC, na magkakaroon ka ng history na hindi nakapagbayad ng loan. So, maaring maapektuhan yung mga future loans mo, pag-apply sa bangko, home credit, home loan, mga ganyan. So, may matrace na hindi ka nakapagbayad at chances, ma-decline ka dun sa mga future loans mo. Okay? So, ang suggestion ko kung makakuha ka na ng work, ay kausapin mo yung home credit, sabihin mo na medyo i-waive yung mga ibang penalty, kasi ibang tubo na, kasi tutubo yan. Tapos, bayaran mo at huwag ka na umutang sa home credit. Minsan, talagang nangyayari yan na hindi mo alam na mawawalan ka pa ng trabaho. Minsan kampante tayo. So, ang sagot talaga dyan, kung wala kang trabaho, mag-apply ka na agad ng trabaho para meron ka na naman uling pera para kada buwan, diba? So, next is so, dun tayo sa pangalawang question. Mula naman kay Electro Motor Channel 2806. Boss, may katanungan lang ako tungkol sa home credit. Natawagan kasi ako na approve daw ako sa cash loan. Tapos sinubukan ko lang mag-apply, tapos na-approve ang loan ko. Meron na rin akong referral number kung saan kukunin ang pera na ang pera. Pero ang tanong ko lang, pag di ko ba kinuha ang pera, may pabayaran pa ba ako? Kasi may breakdown payment na kasi ako sa app ko. Sana masagot niyo po. Okay, Electromoto Channel 2806. Ang sagot dyan ay yes, may utang ka na kasi meron ka ng breakdown dun sa app. Ibig sabihin, na-compute na yung babayaran mo monthly, kung babayaran mo siya ng sabihin natin 12 months, 18 months, or 2 years, or 3 years. So, pag kahit di mo kinuha yan, may utang ka pa rin. Kasi, bakit? Tumubo yung pera. Ngayon, may option ka naman kung kunin mo hindi kasi magbabalik naman yan sa home credit. Pero, chances,
pag a-apply ka na sa home credit uli, madi-decline ka na kasi may history ka na nangutang ka, hindi mo naman kinuha yung bayad ay yung inutang mo. Pangalawa, baka mag-report itong si home credit na nangutang ka tapos hindi mo binayaran. So yung mga future loans mo ay maaaring maapektuhan dahil sa bad credit history mo sa home credit. So, I hope nasagot mo yan. Mag-decision ka na lang kung pera mo ay kukunin at pwede mong gamitin sa business or hindi. Okay? So, I hope nasagot ko yung inyong tanong. Yun. Another question mula kay Liwanag na Tagara 3361. Good day po. Mag-add po ako ng penalty sa mag-add na po ba ng penalty sa home credit kung delay ka ng one payment ng 1 week? I think wala naman kasi may ang alam ko ay meron kang 1 week na parang minsan nga 8 days yata yun. So usually hindi naman yan may penalty. Pero kung meron man, bayaran mo na lang din kasi maliit lang naman yun. At sa susunod, wag ka na ma-delay sa pagbabayad ng utang. Okay? So, sagot sa tanong mo ay chances wala pa. So, pag tumawag sila, makiusap ka na magkaroon ka ng another, wag isama yung 1 week na na-delay ka, tas tubuan, sabi mo makiusap ka na bigyan ka pa ng ilang araw or bukas magbabayad ka at hindi na may credit yung inyong penalty at yung interest ng iyong utang. So, another question ay kay Jasper Nguya. Jasper Guya. Hello sir, nalugi kasi business ko, di na ako magamit freezer, nakuha ko, pwede bang isoli? Actually, pwede, pero medyo may issue dyan kasi hindi naman talaga direkta na kay home credit ka ng utang ng ng freezer, appliances. Doon ka ng utang doon sa saan mo kinuha yung yung freezer mo or appliance sa appliance center. So, pwedeng tanggihan nila na hindi naman nasira, hindi naman may problema yung unit nung nilabas mo. So, at saka sabihin na natin ipo-pull out na yan ng mga taga home credit, di ka nakapagbayad, ay may utang ka pa rin. Kasi sabi ko nga sa mga nakarang kong video, yung kinuha mong freezer or appliances ay hindi na yan talaga yung totoong presyo. Kasi halimbawa, dun sa appliance center ay ang appliance ay 1,000 pesos. Pero once na nagamit mo na yan, ang value ng freezer ng mga appliances nagdi-diminish. Maaring 800 pesos na lang yan or 700 pesos kumbaga. Ang ibig kong sabihin, so hindi na siya makikwits kumbaga basta-basta kasi meron ng tubo yung home credit doon sa'yo. Tapos ang value na lang ng freezer mo 700. Sabihin mo ang tubo ng home credit 1.5. Naging 1.5 na. So, i-minus mo yung may utang ka pa rin halos lagpas kalahati. Diba? So, maigi, kasi babaratin yan at hindi basta-basta. So, habang lumalakad yung panahon, lalo bumababa yung value ng freezer mo. Maigi, benta mo agad, tapos yung nakuha mong bayad, yan yung bayad mo dun sa natitira mong balance sa home credit. Tapos, malit na lang yung susunod mo na tsatsagain para at least masiro or mabalance. At yun, peace of mind na wala ka ng utang or atraso gaya dito sa home credit. So, yun po yung 4 na questions na nasagot natin tungkol lahat sa home credit. Ngayon, meron po kayong mga tanong tungkol sa home credit, GCash, online lending app or Ola, or tungkol sa mga finances, or kahit kahit tech din. Mag-comment lang po kayo sa video na ito at try natin sagutin sa mga future
videos ko or ma-feature ang inyong tanong. Ngayon, ang aking pag-upload po ng mga video sa isang linggo ay meron pong schedule. Tuwing Wednesday at Saturday po ng 8 a.m. So, kung kayo ngayon po ay Wednesday, halimbawa, nag-upload ako, maaring pag ma-feature na po yung inyong tanong sa Sabado na po. So, mag-comment lang po kayo sa video nito. At kung wala naman kayong tanong, mag-subscribe kayo. At share nyo po yung mga videos ko. At kung wala naman, mag-comment lang din pa rin kayo. Sabihin mo kung taga saan kayo at maaaring may sama kayo siya sa aking shoutout. Sabihin nyo lang po kung saan po kayo location, kung nasa Pilipinas ba or nasa ibang bansa. So hanggang dito na lang po at marami pong salamat.